打つだいうかではさ、はじゃ。Isang matandang balo ang nag-hire ng tagapangalaga na humantong sa kanyang matinding pagnanasa hanggang sa maipamana niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa dalaga. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Door to Night na ipinalabas noong 2013. Nagsimula ang pelikula sa isang malungkot na burol para sa isang matandang punong guro ng paaralan na nagngangalang Jong Seop. Si Yeon Hwa ay isang bata at magandang babae ang namamahala sa pag-aayos ng kanyang libing. Biglang dumating ang isang kahina-hinalang reporter na nagngangalang O para magbigay galang at tinanong si Yeon Hwa tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng matandal. Napansin niyang kakaiba ang buong pangyayari dahil may cancer si Jong Seop. Ngunit namatay siya sa ibang dahilan. Nang maglaon, hinanap muli ng reporter si Yeon Hwa na naglalagay ng ilang bulaklak sa ibabaw ng puntod at natuklasan nito na siya ay naninirahang mag-isa sa isang engrandeng mansyon. Kasunod nito, nag-flashback ang pelikula sa nakaraan. Noong nagtatrabaho si Yeon Hwa bilang caretaker. Matapos marinig ang tungkol sa kanyang serbisyo, kinuha siya ng malungkot na matandang lalaking si Jong Seop bilang kanyang tagapangalaga. Sa kanilang unang pagkikita, ibinunyag ni Jong Seop na nasa terminal stage na siya ng cancer at may taning na ang kanyang buhay. Binanggit din niya na gusto niyang gugulin ang kanyang natitirang mga araw ng may kapayapaan at hiniling kay Yeon Hwa na asikasuhin ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Gayunpaman, sa mga unang araw, si Jong Seop ay napakahirap pakisamahan. Madali siyang magalit kung ang pagkain ay hindi niya nagugustuhan at inutusan pa nito si Yeon Hwa na masahein siya. Isang gabi, binangungot si Jong Seop at nagsing. Nakita niyang natutulog si Yeon Hwa sa kanyang tabi, sa halip na bantayan siya. Nang makita niya ito, nagalit siya at binuhusan niya ito ng isang basong tubig upang gisingin. Gayunpaman, nananatiling kalmado si Yeon Hwa at kalaunan ay nakatulog ng muli si Jong Seop. Sa paglipas ng mga araw, nalaman ni Yeon Hwa ang mga kagustuhan ng matanda at mas nauunawaan niya ang mga pangangailangan nito. Sinimulan niya ang paghahanda ng kanyang mga paboritong pagkain, pagpapainom ng gamot sa tamang oras, at tinitignan ang tamang temperatura ng tubig para sa kanyang paliguan. Dahil dito, naging maayos ang kanilang relasyon at mas naging malapit sila sa isa't isa. Kinaumagahan, nililinis ni Yeon Hwa ang mga kuko ni Jong Seop sa hardin. Habang nag-uusap ang dalawa, ibinunyag ng matanda ang tungkol sa kanyang namatay na anak, na kaedad ni Yeon Hwa nang siya ay pumanaw dahil sa isang aksidente. Kinabukasan, nakaranas si Jong Seop ng isang matinding sakit dahil sa kanyang karamdaman, dahilan upang mapasigaw siya sa matinding paghihirap. Bumagsak siya sa kama at gumapang sa sahig para kumuha ng tubig na maiinom. Nakalulungkot, kahit na pagkatapos niyang uminom, ay hindi pa rin guminhawa ang kanyang pakiramdam. Nang marinig ang kanyang mga hiyaw, ay nagmamadaling dinaluhan siya ni Yeon Hwa. Ngunit tinanggihan niya ang tulong nito at sa halip ay hiniling sa kanya na plansahin ang kanyang Amerikana. Sa sandaling humupa ang sakit, lumabas si Jong Seop sa silid at iniabot sa kanya ni Yeon Hwa ang suit. Pagkatapos, ay inutusan niya itong lumabas ng mag-isa at kumuha ng larawan mula sa isang studio. Sa sumunod na eksena, gaya ng hiniling ng matanda, lumabas si Yeon Hwa ng bahay at tumungo sa photo studio. Hindi niya alam na si Jong Seop ay may madilim na plano na gawin ang hindi naaayon. Kaya naman pinaalis siya nito. Nang makuha ni Yeon Hwa ang larawan sa studio, ay agad pumasok sa kanyang isip ang tungkol kay Jong Seop.
Naiintindihan na niya ang intensyon ng matanda, kaya nagmamadali siyang umuwi. Sa kabutihang palad, dumating siya sa tamang oras at nailigtas niya ang kanyang amo. Sa pag-agos ng mga luha sa kanyang muka, lumuhod siya at nakiusap kay Jong Seop na huwag na itong uulitin. Sa sandaling iyon, napagtanto ng matanda na sa wakas ay mayroon na siyang karamay sa buhay. Habang lumilipas ang mga araw, lumalalim ang kanilang pagsasama at nagsimulang maramdaman muli ni Jong Seop ang kaligayahan. Isang araw, habang inaayos niya ang mga larawan ng kanyang yumaong anak at asawa, ay ipinagtapat niya kay Yeonhwa na lahat ng taong minahal niya ay iniwan siya. Ngayon, natatakot siyang maiwan muli. Gayunpaman, magiliw na tiniyak sa kanya ni Yeonhwa na wala na siyang ibang mapupuntahan at nangakong mananatili sa kanyang tabi. Para maiba ang usapan at makapagbigay ng ginhawa, malumanay na nagtanong si Yeonhwa tungkol sa anak ni Jong Seop na nasa sa litrato. Bilang tugon, ginunita niya ang tungkol sa kanyang anak na inilalarawan niyang bilang isang dedikado at mahusay na individual na kalunos-lunos na nawala dahil sa isang aksidente na nawala sa mundo ng masyadong maaga. Kinabukasan, sinamahan ni Yeonhwa si Jong Seop para sa isang medical check-up at sa kanilang pagkagulat, nagsabi ang doktor ng isang napakagandang balita. Ang mga selula ng kanser ni Jong Seop ay mahimalang tumigil sa pagkalat. Sa halip na magkaroon lamang ng 6 na buwan upang mabuhay, humaba pa ito ng 6 na taon. Sa mga sumunod na araw, lalong tumitindi ang pagmamahal ni Jong Seop kay Yeonhwa at dinadala niya ito sa mga magagarang hapunan sa magagandang restaurant. Sa isa sa mga hapunang ito, pinayuhan siya ni Yeonhwa na huwag uminom ng labis dahil sa kanyang karamdaman. Gayunpaman, hindi nagpapigil ang matanda, kaya naparami ang inom nito. Dahil sa kanyang pagkalasing, sinusubukan niyang makipagtalik kay Yeonhwa. Hinawakan niya ito sa kanyang mga braso at sinubukang halikan ng mariin. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpupumiglas ni Yeonhwa, ay nagawa niyang itulak ito palayo at napigilan niya ito sa paggawa ng masamang bagay. Nakaramdam siya ng pagkadismaya, kaya nagpasya si Yeonhwa na umalis ng bahay at iniwan si Jong Seop na nag-iisa. Ang pelikula ay bumalik sa kasalukuyan. Si Reporter O ay nagsagawa ng ilang pagsisiyasat at natuklasan niya na bago naging caretaker si Yeonhwa, ay nagtrabaho ito bilang isang escort. Desperado na matuklasan ang katotohanan, bumalik si Reporter O sa mansyon at muling tinanong si Yeonhwa. Sa pagkakataong ito, inilibot niya ang paningin sa paligid ng bahay at naagaw ng kanyang pansin ang larawan ng isang lalaki na tila pamilyar sa kanya. Tinanong niya si Yeonhwa tungkol sa lalaki, ngunit binaliwala nito ang kanyang tanong at sa halip ay inanyayahan siyang manatili doon para sa hapunan. Habang kumakain, diretsong tinanong ng reporter si Yeonhwa kung may kinalaman siya sa pagkamatay ng matanda. Bilang tugon, hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Yeonhwa at sa halip ay nagbuhos ng alak para kay Reporter O. Pagkatapos, ay ibinahagi niya ang tungkol sa kanyang nakaraan, kasama ang matanda. Ang pelikula ay muling nagbalik sa nakaraan. Sa araw na tinanggihan ni Yeonhwa ang kagustuhan ng matanda. Sa kasamaang palad, ay nakaranas ito ng depresyon. Dahilan, kaya hindi siya nito tinrato ng maayos. Ang masama pa nito, pati ang kalusugan ni Jong Seop ay nagsimulang lumala. Sa kabila ng kanyang masamang pag-uugali, ay patuloy na inaalagaan pa rin siya ni Yeonhwa. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsusuot na siya ng mga nakakaakit na damit at paminsan-minsan ay sinusubukan niyang akiting ito. Madalas niya itong minamasahe at ipinapatong din ang ulo nito sa kanyang kandungan. Pabalik naman sa kasalukuyan, biglang pinutol ni Yeonhwa ang kanyang kwento at nagpasya na ibahagi ang isa pang mahalagang pangyayari mula sa kanyang nakaraan.
Ikinuwento niya dito ang tungkol sa gabing nakilala niya ang kanyang ex-boyfriend sa unang pagkakataon sa nightclub kung saan siya nagtatrabaho noon. Habang naglilingkod sa isang grupo ng mga lalaki, nakita niya itong tahimik at mahiyain. Hindi katulad ng iba pang maiingay at magugulong mga lalaki doon. Nakita ni Yeonhwa na mapino ang kilos ng binata at nagsimula siyang magkaroon ng interes dito. Kinagabihan, biglang sumakit ang kanyang ulo at mag-isa siyang nakaupo sa labas ng club. Nagkataon, ang lalaking nagustuhan niya sa club ay napansin ang kanyang paghihirap. Lumapit ito sa kanya at binigyan siya nito ng gamot para gumaan ang kanyang pakiramdam. Lalong nahulog dito si Yeonhwa sa pagiging napaka-humble nito at sweet. Hindi niya maiwasang matawa at tawagin itong kaibig-ibig. Nang maglaon, niyaya siya ng lalaki para sa dinner date at sa wakas ay lumabas sila para kumain ng magkasama. Mula noon, ang kanilang relasyon ay nagsimulang lumalim sa bawat araw ng kanilang pagkikita. Sa kasalukuyan, natagpuan ni Reporter O ang kanyang sarili na nagpapalipas ng gabi sa bahay ni Yeonhwa. Pagkatapos, uminom ng labis na alak. Paggising niya, narinig niyang umiiyak si Yeonhwa sa banyo. Nagtataka at nag-aalala, nilapitan niya nito at ipinagtapat naman ng dalaga ang isang madilim na karanasan mula sa kanyang nakaraan. Iginiit niya na siya ay inosente at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng matanda. Naawa ang reporter sa kanya at sinusubukan siyang aliwin. Ngunit sa hindi inaasahan, ay natuloy sa mainit na pagtatalik ang dalawa. Kinaumagahan, ay nagising si Reporter O at nakitang wala na si Yeonhwa. Habang hinahanap niya ito sa paligid ng bahay, natagpuan niya ang isang lumang artikulo ng balita na nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa kasintahan ni Yeonhwa. Binasa niya ito at natuklasan niya na ang dating kasintahan ng dalaga ay anak pala ng matandang lalaki na si Jong Seop. Inihayag din ng artikulo na ang binata ay hindi namatay sa isang aksidente, kundi namatay ito dahil sa isang traumatikong kaganapan. Nalilito sa kanyang nabasa, nagpa siya ang reporter na pag-aralan ng mas mabuti ang investigasyon. Natuklasan niya ang nakakagulat na katotohanan na pinapainom ni Yeonhwa ng gayuma ang matanda upang mapukaw ang damdamin nito upang mapaibig. Ang eksena ay bumalik sa nakaraan at makikita si Jong Seop na maingat na inaahit ang kanyang balbas na tila naghahanda para sa isang espesyal na bagay. May hawak siyang singsing. Saka pumasok siya sa kwarto ni Yeonhwa at marahang inilagay ito sa daliri ng dalaga habang natutulog. Gayunpaman, biglang nagising si Yeonhwa at tinanggihan ang kanyang taos-pusong proposal. Desperado na masungkit ang kanyang matamis na oo, nag-isip ng paraan ang matanda. Inaalok niya sa dalaga ang kanyang bahay at lahat ng kanyang kayamanan. Umaasang papayag itong pakasalan siya. Gayunpaman, tinatanggihan lahat ni Yeonhwa ang kanyang mga ibinibigay at iniwan siya nitong mag-isa. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik muli si Yeonhwa na may puot sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito ay nagbunyag siya ng isang nakagigimbal na katotohanan na siya ang kasintahan ng namatay na anak ni Jong Seop. Ibinunyag ni Yeonhwa ang kanyang tunay na intensyon. Inamin niya na siya ay nagtungo doon upang maghiganti para sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Lumalabas na ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kasintahan ni Yeonhwa ay resulta ng malalim na galit ng kanyang sariling ama. Nang matuklasan ng matanda ang relasyon ng kanyang anak sa isang babaeng bayaran, gumawa si Jong Seop ng isang malupit na plano. Nag-hire ang matanda ng ilan sa mga naunang kliyente ni Yeonhwa at pinagahasa niya ito. Habang pinapanood ng kanyang anak ang lahat ng pangyayari, nagdulot ito ng matinding sakit sa dalawang nagmamahalan. Labis na naapektuhan ang kasintahan ni Yeonhwa, kaya tumalon ito sa harap ng umaandar na sasakyan upang wakasan ang kanyang sariling buhay. Nang malaman ang napakasakit na katotohanan,
Naglupasay si Jong Seop sa sobrang pagkabigla. Samantala, si Yeon Hwa ay pumasok sa kanyang silid na tila masaya sa kanyang ginawa. Kinabukasan, humiling si Jong Seop na i-shower siya ni Yeon Hwa. Pagkatapos, habang ang matanda ay nasa ibang silid, ibinitin niya ang kanyang sarili. Iniwan niyang mag-isa ang dalaga at ipinamana ang lahat ng kanyang kayamanan dito. Kasunod nito, si Yeon Hwa ay nasa istasyon ng tren, nag-iisip na tapusin na rin ang kanyang sarili. Gayunpaman, nang sinubukan niyang tumalon sa paparating na tren, hindi inaasahang iniligtas siya ng espiritu ni Jong Seop at ng kanyang namatay na kasintahan. Lumitaw sila bilang mga ethereal na nilalang na nag-aalok sa kanya ng aliw at patnubay. Tiniyak ng espiritu ni Jong Seop kay Yeon Hwa na hindi siya nagkimkim ng sama ng loob sa kanya at hinikayat siyang mamuhay ng maayos sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, gamit ang ari-arian na iniwan niya para sa kanya. Nagtapos ang pelikula sa magandang eksena ni Jong Seop at ng mga espiritu ng kanyang kasintahan na nagpaalam kay Yeon Hwa habang sila ay sumasakay sa tren. Kumaway sila sa kanya na nagpapahiwatig ng kanilang suporta sa pagsisimula niya sa isang bagong kabanata. Dala ang kanilang mga alaala kasama niya.